Praise the Lord. Hallelujah. Salamat sa Ginoo nga neta karon. Insay nalipay nga karon nga nagadaig sa Ginoo mosinggit praise the Lord. Praise the Lord. Atong makita no nga ato ang kalibutan urag na nga problema ang uban nga panik ang ubang mga tao tungod kay sa kahimtang karon no na mga gubat. Apan kita rin nata matingala na kay naa na gyud na sa Biblia tanan nakasulat sa katapusang kapanahunan. Dunay mga kagubot, dunay mga kalisod, kalisdanan. And labi na karon kay mahal na kayo ang gasolina. Nagkabalaka ang tanang mga tao, no? Kay siyempre pag mahal ang gasolina, mumahal pod ang mga pliti. Dayon, mumahal pod ang mga panaliton, tanang mga klase-klase nga mga panaliton mga igsoon mumahal tungod kay mulagi mapiktahan sa gasolina. O kasabot nga naa sila yung gasolina, no? Pero ang tanan nilang paggigamit, naggamit og sakyanan. So ang sakyanan naggasolina munang mupataas pud sila sa ilang presyo. Unya kabalo na ta ang tanan gyud mo taas basta mo taas pud ang gasolina. Normal gyud na bisag unsa siguro mo taas mapiktahan pud tanan. Maunang usahay natay mga kabalaka sa tong kinabuhi, natay mga kahadlok, especially karon nga panahon, mo creep in sa matag usa na to ang kinabuhi, matag usa na to kasing-kasing tungod sa mga crisis nga moabot. Apan salamat mga igsoon kay ang atong Ginoo labaw sa tanan. Amen. Siya ang Dios nga nagsaad nga dili gyud mobiya nato. Panahon sa mga problema, panahon sa crisis moabot sa tong kinabuhi, ang Ginoo matinud-anon. Praise the Lord. Una akong i-share sa inyo karon kining pagkinabuhi diha sa pagsalig sa Ginoo, living independence on God. Ingon diri sa John 15 verse 5. Ingon diri, I am the vine, you are the branches. Whosoever abides in me and I in him, he it is that bears much fruit. For apart from me, ye can do nothing. Ingon si Jesus Christ, ako mao ang punuan, kamo mao ang sanga. Kinsa kato magapabilin kanako, siya magapamungag daghang mga bunga. Kay kung wala ako, wala kamoy mahimo. Ang nakanindot mga igsoon kay ang ato di ay blessing wala nagikan sa tao, dili sa panahon karon o sa mga pangyayari. Ang ato ang kahamugaway, ang ato ang panalangin, ang ato ang increase wala nagdetermine sa kalibutan, no? Nga mahal ng gasolina o baratong gasolina. Apan ang atong blessing naa diha sa vine, naa diha sa punuan nga mao si Ginoong Hesus. Muna kung magpabilin ta sa punuan, ingon dire kita magapamunga og daghan. Kay kung wala ang Ginoo, wala tay mahimo. Siya, apart from me, ye can do nothing. Sa karon nga panahon daghang mga tao nga dependent sila sa ilang kaugalingon, no? Sila pa trust yourself. Munang karon ay gisulti sa eskwelahan. Pagsalig sa imong galingon, dapat confident ka. Dapat independent ka. Gitudloan ta kanunay sa pagsalig sa atong kaugalingon. No, okay man na siya, walay problema na. Sila pa kay walaing mutabang nimo ang imo ra kong kaugalingon. Pero ang Bible lang ingon kanunay nga ayaw salig sa imong kaugalingon, salig sa Ginoo. Ayaw salig sa imong kaugalingong kusog. Ayaw salig sa imong kaalam o sa imong abilidad. Ami yung nindot man na ingso na ng natay abilidad o kugita, maayo na siya. Apan ang Biblia nag-remind na to kanunay nga ang tinuod nga kusog gikan ra gyud diha sa Ginoo. Amen. Nang as a believers, we are not called to live independently from God. Kita nga mga alagad sa Ginoo, mga Christian, wala ta gitawag aron magkinabuhi nga independent. It means dili dependent sa Ginoo. No? Na sila term nga
autonomous muna, no? Nga independent na, wala na gisaligan. Pero kita nga mga Kristohanon, igsoon ang Bible nag-ingon, we have to be dependent on God always. Yan naman, kay mauna, because dependence on God is not weakness, it is the greatest strength a believer can have. Kining pagsalig sa Ginoo, kining pagka-dependent sa Ginoo, sa mauni ang atong kusog sa usa ka Kristohanon once na kita nagsalig sa Ginoo. Amen. Una nga point akong dalon sa inyo, igsoon, how to be dependent on God. Unsaon man, pastor, nga mo dependent, mahimutang dependent sa Ginoo. Kaya inindot kayo pag dependent sa Ginoo. Una, recognizing our need for God. Kinahanglan sa itong kinabuhi nga ato yung i-recognize, no, nga kita nagkinahanglan sa Ginoo. So muning the first step to depending on God is realizing that we cannot do life on our own. Yun sa Psalms 127 verse 1, unless the Lord builds the house, the builders labor are in vain. So muna ang una, dapat i-recognize nato nga nagkinahanglan ta sa Ginoo. Aron ta mahimong dependent sa Ginoo, dapat i-recognize nato ato ang amino, no, ato ang dawaton nga wala tay mahimo kung wala ang Ginoo. Nagkinahanglan gyud ta sa Ginoo. Sila pa ang Ginoo, pag wala ang tao, maintain na siya. Pero ang tao, pag wala ang Ginoo, wala ang Dios, unsa man, wala gyud siya'y mahimo. Kaya yun sa Psalms, unless the Lord builds the house, the builders labor are in vain. Kaya kung wala ang Ginoo, our plans can fall. Atong mga plano igsoon mapukan o ma-fail, mapakyas, atong kusog unsa man mahutdan. Pag wala ang Ginoo sa atong kinabuhi, atong kusog limitado, sumahurot, ang atong kaalam unsa man ma-short. But kung atong i-acknowledge ang Ginoo, o na-acknowledge ta nga nagkinahanglan ta niya, atong gi-invite ang iyang gahom sa atong kinabuhi. Amen? Mo nang kinahanglan kayo na musalig yun ta sa Ginoo. But we must accept o recognize nga kita nagkinahanglan niya. Amen. Importante kay na. Sama bitaw kining cellphone. Kining cellphone, kung sa kanindot sa cellphone, mga igsoon, unsa man na siya nga iPhone, unsa man na siya na iPhone 20 na ba na, kung di gyud nimo na siya ma-charge, wala gyud. No, kung importante ang cellphone, importante pong charger. Nya kung na po'y charger ug way kuryente, sayang ra gyud gihapon. Pero kinahanglan gyud siya, makatap gyud siya sa kuryente, ma-charge gyud nimo nga naman. Kay useless siya pag dili mo ma-charge. Di nimo magamit, blank screen. Mao pod ang atong kinabuhi. Kung wala ang Ginoo sa atong kinabuhi, lisod kayo. Labi na karon nga panahon. Karon nga panahon ang mga tao nagkaguliyang, ang uban nabalaka, ang uban depressed, ang uban wa nay paglaom, kay mo worse pa daw kuno ni ang atong kalibutan, kay gubat mo dako pag yun. Yan ang problema, ang uban kay mo mahal lang mayo ang gasolina. Nga balaka kayo. May problema, mag-hike na lang ta. Di ba? Pero ang mga kabalaka sa mga tao igsoon, grabe gyud. Siyempre dili na pare sa una. Sila pa ang nagpatubil ko igsog 1,000, dako-dako biya ng 1,000. Sa una hapit pa ma-full tank ang sakyanan. Karon tunga na lang. No? Ang motor sa una ka na mga 200, durag mo puno-puno na. Mo full tank na ko ang level. Karon ka ng 500. Murag mo pa'y pagka full tank. Muna nga lahi ra gyud. Sila pa, life is a constant change. Usab-usab yung panahon mga igsoon, pero na kanindot ang atong Ginoo di gyud mausab. Munang musalig gyud ta sa iyaha. Amen. Atong pagbati mausab, ang atong palibot mausab.
Pero ang Ginoo na ingon sa Hebrews 13:8, Jesus Christ the same yesterday, today and forever. Munang adto gid ta sa Ginoo. Nga naman kay ang tanan diri sa kalibutan no fail. Atong kaala mo fail, atong strength mahutdan. Apan ang Ginoo igsoon walay pagkausap. Dependence on God means trusting His plan even we don't understand. Ingon sa Proverbs 3:5 and 6. Ingon diri, trust in the Lord with all your heart and lean not unto your own understanding. In all your ways acknowledge Him and He will make your paths straight. Hindi salig sa Ginoo sa bugos mong kasing-kasing ug ayaw pagsalig sa imong kaugalingong salabutan. Sa tanan nimong dalan ilhon nimo siya ug siya magamando sa imong alagianan. Amen. Importante kini ano man. Ang dependence on God, ang pagsalig sa Ginoo is trusting God instead of our own understanding. No, naman tayo mga pagpanabot, lain-lain tag pagpanabot. Pero importante kay nga musalig ta sa Ginoo dili lang sa atong kagalingong understanding, kundi sa Ginoo gyud. Ayaw pagsalig sa imong salabutan. Kay usay di ka kasabot. No, di nato masabtan. Dayon di nato makomprehend ng mga butang unsay mga question diri sa kalibutan. Apan importante kayo nga musalig gyud ta sa Ginoo ug di mosalig sa tong kagalingong salabutan. Amen. Muna nga, dependence of God means trusting His plans even when we don't understand. Muna tinuod nga pagsalig sa Ginoo igsoon. Nga mosalig gyud niya bisan di nato masabtan. Usahay gud gusto nato masabtan daan aya ta mosalig. Pero ang Christian life igsoon muning pagsalig sa Ginoo bisan usahay di ta makasabot. Ninomdom ko sa kinabuhi ni Joseph. Si Joseph the dreamer igsoon, grabe ang nindot kayo ang saad sa Ginoo siyang kinabuhi nga siya panalanginan. Pero ang naitabo unsa man, bali ang gidaganan siyang kinabuhi. Imbis pataas ang iyang goal unta no nga i-bless siya sa Ginoo, apan ming go down nagkaut-ut ang iyang kinabuhi. Ngano man, giluiban siya sa mga igsoon, gihagbong siya sa tabay nga way tubig, gibaligya siya didto sa Egypt. Nahimo siyang slave. Luoy kay ang kinabuhi. No gitakwil siya mga igsoon, di ba lalim mga igsoon no? Nga even imong family giluiban ka. Iya mga igsoon, wala untang mutabang niya, pero unsa man gibaligya si Joseph dito sa Egypt. Pero ang Bible lagi ingon si Joseph igsoon nagsalig sa Ginoo. Amen. Bisan dili nato masabtan day usay sa tong kinabuhi kinahanglan mo salig ta sa Ginoo. Usay man gud gusto pa nato i-explain tanan. Lord, let me understand. Lord, pasabta daw ko Lord nganong inani man. Diba na usahay gusto ta makasabot. Lord, nganong inani man. Nganong lisod man ni. O nganong nainani man ang kinabuhi, nganong nagkasakit man ko Lord, pasabta daw ko. O nganong ako pa man. Say mo ana ta no? Lord, nganong ako pa man kasakit, akong silingan. Kana unta. Nganong ako pa man galisod? Nganong nahitabo pa man nilako? Nganong nahitabo pa ni sa kong anak? I don't deserve this. Wala nito, no? Dili ko takos, dili ko deserve, ani. Mutana ko, unsa man deserve ni mo? Mayahay kay ka. Mudiman kag, unsa deserve ni mo? Pero sa inana ta, itong panabot, dili na ito masabtan. Nganong inani man nahitabo sa kong kinabuhi? Kung imong nahunaon sa usanong timbang-timbang, di gyud magsilbi, di gyud pwede. Na usay ang yawa mga igsoon ingon pa gyud, alagad ba ka sa Ginoo Kristohanon magkaka, nganong inana man hitabo sa imong kinabuhi. Supposed to be you are blessed. Nganong nainana man ka. Mo po na sa kinabuhi ni Joseph na yung mga questions siyang kinabuhi, siguro yung abot, siyang una-huna. Nga asa naman ang saad sa Ginoo sa imong kinabuhi. Nga ang Ginoo mag-bless nimo. Kanang sa may nahitabo na karon nahimo naman kang ulipon sulugoon dira sa balay ni Potiphar. Prinindot kay igsoon kay ng Biblia, and God was with Joseph. Ug sa tanan nagibuhat sa kamot ni Joseph iyang gipanalanginan.
Bisan slave siya. Amo din igsoon, ang mga tao di ay taliwala sa kalisdanan, unsa man ilang kahimtang, unsa man atong kahimtang sa atong kinabuhi, kung naagyud tay tinuod nga pagsalig sa Ginoo unsa man, naagya po'y panalangin. Ingon dira, God was with Joseph. Ngano mahimong God was with Joseph nga slave man siya? Na ba slave nga ang Ginoo nag-uban? No? Siguro di lang siya pobre kayo, ano man, kay slave ra gyud siya. Pero bisan pag unsa day kahimtang sa imong kinabuhi, nagpasabot ani mo igsoon, nga bisag unsay kahimtang sa imong kinabuhi, unsa nga sitwasyon nga naa ka, posible nga naa gyud ang Ginoo uban nimo. Bisag lisod kay imong kinabuhi, bisag lakay balatian, bisag slave ka, wala ipasabot nga wala ang Ginoo. Kay ingon ang Biblia, and God was with Joseph. Pero siguro siguro yung mabot siyang una-huna na yung mga question, siguro mabot siyang kinabuhi. Siya, Lord, nganong nainani man akong kinabuhi? No? Saan ako nagkamali? Nakala din na question. Kung may akong sa taga Cebu pa, no? Asa mo ko napakyas, nganong inani man? Ngano man, Lord, why? It happens to me. Nganong ako pa man? Grabe nga igsoon, usay sa panahon nga di na ito masabtan, kinahanglan, musalig ta sa Ginoo. Amen? Karon nga panahon, gubot kayong kalibutan, lisod kayong kahimtang. Pero aming igsoon, ako, wag yung nausab akong unahunay ko, Lord, akong panalangin, wala lang dipindi sa presyo sa gasolina. Gasolina ra, maluya ko sa akong pagpangalagad sa Ginoo. Kabalo na ko kanang presyo sa gasolina, mutaas, maubos, mutaas pag yung mayo. Sukad-sukad sa kong pagkabata, wala kita ang presyo ng ubos tanan. Magkadugay ka sa kalibutan, magkataas. Tanan magkataas. So dawato na nato, igsoon, ang tanang butang sa kalibutan, ang presyo magkataas. Kados-agon na himong 20 ng bugas. Dili, muabot pag yung nag-100 siguro ng kilo. Ana? No? Pero ang nakadiferensya na to igsoon, pag naa ka ni Kristo, wala nang dipindi ang imong blessing. No, ang imong pagkahayahan, imong kalipay sa mga butang ning kalibutana. Bisan pa siguro mo 200 ng precious gasolina igsoon para nako ikaw okay ra gyud kay Lord as long nga naa ka. Mo adjust yung ko, mag-hike di ay. Di ba? Di ba? Mag-bike na lang di ay, di ba? Kaya usahay kita pod, ang tao bitaw no, kanang mo taas ang presyo sa gasolina, mabalaka kay ta. Pero dapat atong kabalakan ang atong pagtuo sa Ginoo. Amen? Kaya kumutaas ang gasolina atong pagtuo mo gamay. Dapat kumutaas ang gasolina mo dako atong pagsalig ug pagtuo sa Ginoo. Amen? Kana mo na itong nahunaon. Usay atong nahuna naman ang mga presyo. Saon na lang ni, pating lisudan na, mahal kayong pagkaon, mahal ra batanan. Patang nahunaon igsoon, mutaas man tanang butang. Dapat ang atong pagtuo sa Ginoo, the more nga mutaas. Amen? Kaya itong Ginoo gamhanan. Usay daghang mga Christian igsoon napiktahan dahil nga naman nagpasabot lang gyud nga wala gyud kaila sa Ginoo. Nga bitang pag nay problema gamay, panic dahin ka, mabalaka dahin ka. Yung mapalibot na tao ninyo kini yang pagka-Kristohanon theory ra gyud ni. Theory ra gyud ni. Kini si mama ayang pagka Kristohanon theory ra gyud. Kini si papa yang pagka-Kristohanon theory ra gyud. Nga naman wala gyud application. Puro ra knowledge, puro walay application. Igsoon ang pag-alagad sa Ginoo, di lang theory, i-apply sa tong kinabuhi. Amen. Kaya naman magkinaunsa ang kinabuhi, maggubot man, unsa man crisis, mabot na pandemic man, COVID-19, nabot lang na 2021, san pag mabot nag 30 igsoon, I don't care. Amen? Dapat, yung tao, I don't care as long, Lord, nga naaka sa akong kinabuhi. Nga naman, pag na ang Ginoo nimo, unsa man, walay makapugong sa blessing sa Ginoo. Ako yun yung kanunay may experience sa panahon sa COVID, nga pandemic, abi na akong lisod kay wanay paglao, maundang na ta, no, lisod na kayong trabaho, pero igsoon, ang Ginoo di ay, once mo bless nimo, wa gay makapugong. Amen, mawala man ang tanan, basta di lang yun mawala ang Ginoo sa imong kinabuhi. Ang nakanindot, kay unsa man, ang Ginoo di gyud mubulag nato. Unless kung kita mubulag sa Ginoo. Gawas kung kita mo palayo sa Ginoo.
Wagi mahimo ang Ginoo ana nga naman gitagaan man tag freedom to choose. Free will. Ang Ginoo di manggod mamugos. Pero sa mga tao nga nagsalig sa Ginoo, amen, ay pagtuo sa iya, maabot mang mga kalisdanan sa kinabuhi unsa man kini di gyud niya pasagdan, no? Trusting His plan even when we don't understand, di na to masabtan. Ayaw na lang sabta. Kasi Joseph, igsoon, di siya kasabot. Nganong nainani man akong kinabuhi. Nagitinta lang po siya sa asawa ni Paraon. Ano, ni Potiphar. Dili si Paraon ha. Si Potiphar, usana siya kasi naliga ni Paraon. Gitintal siya, tapos wala siya nagpadala. Ming resist siya sa temptation. Siya, how can I do this great wickedness against my God? Mingon ang asawa, ay nagkabalaka, wala bitaw akong bana, layo kay kong bana yung lakaw. Dugay kito mabalik, og nay appointed time, ayaw ito mabalik. Dito mabalik og kalit. Kita rang duha diri sa balay, maglingaw-lingaw ta. Grabe ang temptasyon ni Joseph. Kita siguro itong malalaki, di ta ka-resist nga naman. Grabe ang temptasyon. Og dili lang kausara, balik-balik, taga-adlaw. Abig sa ang temptasyon, ayaw mo gunahuna nga kaisara na. Kaya ang temptasyon, taga-adlaw yun na. Muna ka na ingon, tukso, layuan mo ako, di yun na pwede. Nga naman ka ang tukso, di yun na mo layo ni mo. Dapat ikaw mo layo sa tukso. Amen? Awa si para yung Jesus name, pero sige paduol. Jesus name. Paliwi ko, temptasyon, bawa. Jesus name, pero sige kang paduol. Dapat pag temptasyon, igsoon, palayo. The best way igsoon to avoid temptation or ka magmunaugon overcome temptation is run away from it. Grabe si Joseph gitintal pero unsa man yang gi-resist ang temptation, wala siya ming yield sa temptation, unsa man na priso hinoon. Yan na siya sanilan siya ng rape. Pating sukuha sa agalo niya, bilanggo si Joseph mga igsoon. Gibartolina. Kung doon na siguro dapat, kung kita to sa Kristiyano, yung siguro ta, Lord, asa naman ka? Imbis ako nang gihibuhat ang sakto, wala ko nagpatintal, nganong napriso naman hinoon ko. Usay di na to masabtan, igsoon ang plano sa Ginoo. Usay itong kahimtang, imbis i-bless ta, urag nagkalisod man hinoon. Kasulay mo na. No? Usa naman ni Lord, nura mag nagsamot na kong balatian, lisod naman kayo kung kahimtang iso. Ginoo, asa naman ka? Lisod naman kay Lord. Wala naman siguro ka, Lord. Gibiyaan naman siguro minimo. Kasi ang yawa, igsoon, nung hungan ka, musalig yapong ka sa Ginoo. Diba? Siguro si Joseph, ang yawa to, gahongong, musalig yapong ka sa Ginoo. Nga, nalaway mong kinabuhi, nabartolina na ka diri, ning gikalimta na kasi mong igsoon, gitakwil na kasi mong pamilya. Wa na mo bisita ni mo resprisuhan. Joseph pating luuya. Pero nakanindot mo igsoon, kaya ang Ginoo di gyud mo biya. Mubiya man ang tanan. Pakyason man ka sa tanan, pero ang imong Dios igsoon di gyud mo pakyas nimo. Kana kung mosalig jud kaniya. Men sa mga tao nga mosalig jud sa iya. Muna sa kung saan pa moabot ning 500 ning litro sa gasolina mga igsoon. Di yun ta mahadlok. Basta ako di ko mahadlok. I don't care. Sa pag 1,000, maunsam na dira. Because God, saman, will never leave you nor forsake you. We have to be dependent on God. He's been proven and tested from generation to generation. Until now. Ang kiniigsoon, usahay, tugtan sa Ginoo ang kalisdanan. Tugtan sa Ginoo ang balatian, kalisod, crisis, kini aron ma-prove unsa gyud imong pagtuo o pagsalig sa iya. Kay nga naman sayon ra kay mo to pagsalig sa Ginoo pagway kalisdanan. Ma-measure, ma-prove ang atong faith, ang atong pagsalig sa iya sa diha nga grabe ng kalisdanan. Daw wala na ipaglaom, di na to masabtan. Diba ang gugma bitaw sa managtiayon, di na ma-prove pagdaghag kwarta. No, sige na lag-outing ato hotel, Boracay. No, lipay kay na. Di na ma-prove ang gugma pag okay kitanan.
Pero ma-prove na ang gugma ug pailob sa diha nga duna nay kalisdanan. Pag wala na gani kwarta, di ba? Pag magdaot na gani, dira na. No? Dira na makita ang tinod na gugma pag nawala ng form. Di ba? Sa dalaga pa puti lami kig form. Grabe 23, 24 sa manadra. Naisukod 34, 24. No, lami pa Coca-Cola body pa kayo. May pa kami mga banag, I love you, you're so beautiful. Pero gani, pag mausab ng form, yun na niya, nalusyang naman kagmayo. Eh? Munang problema usahay, no? Munang sabi ninyo, munang ingon ang Biblia bitaw, mudala ko gamay aning marriage, ha? Ingon ang Biblia, husband love your wives, wives submit to your husband. Nga naman, ang babae kinahanglan gyud siya higugmaon. Nga naman, kaya ang babae magod sa lami higugmaon, pag lami pa kay form di pa mausab. Kini, ang nakadaot pag magminyo na ang babae mausab. Tanan mausab, kinaiya mausab, ang form mausab. Tama ko ng babae pag maburos, di ba? So man, dagkong hawak na kuntiyan. Yan ay mga lalaki usay, dili na panagutan pag maburos, luoy kay no? Pero gani, ang lalaki tanawa, pag maminyo, di mausab. Ako na usab, siguro nga may nakuntiyan. Kung sila pa, ang lalaki ko sa maminyo, di kayo mausab. Mugwapo ko samot, nabot sa katinoon. Pero ang babae, pag maminyo, mausab. Muna ang babae, kinahanlang yun siya gugma. Di kay ang bana, may nga kanunay, you are so beautiful sa dalaga pa. Pag kaminyo, nadaghan ng anak, nalusyang na, yung nadag niya, lusyangan na niyo mo eh. Iludon man kumutan ako siya. Pero gano'n kung ang bana, may ngon guys, bisan pag nausap imong hawak, my love, para sa kuha, you're so beautiful. Di ba? So man, it means, para na Cecilia, ako sa inyong kanunay, gwapa, kaya pong kakanako lang. Yeah. Pero akong mata, ako iyang kagwapa, wala na sa akong mata na gikan, sa kasing-kasing na. Amen? Muna ang babae bitaw kini, sila pa sa kaminyoon, pag ang babae ma-feel that she is loved, okay na. Pag ang lalaki pod ma-feel nga he is respected, okay kay ang kaminyoon. Muna ingon ang Biblia, husband love your wives. Wala ingon vice versa, wives love your husband, but husband love your wives and wives respect your husband. Ngano man, ang lalaki nagkinahanglan og respect. Timanig yung mga babae, mga asawa, gusto mo higugmaon siyang bana, i-respect yun siya. Kung gusto po mo mga bana, nga i-respect mo sa inyong asawa, higugmaag yun imong asawa o maayo. Ipakita nga siya, beautiful ang gihapon. Amen? Kayo sahay, mausap na ta. Paano man igsoon nga ang asawa, nagkinahanglan sa imuhang kanabitang imong gugma sa diha nga nausab na ba, no? Sa diha nga di na kay para sa unay nga parting formaha pa niya, form pa kayo. Muna time nga kinahanglan kayo ang asawa sa love sa bana. Sa diha nga nangunot na, wala na deform na. Ug unsa man mutana ko sa mga asawa, unsa man nga panahon nga ang bana nagkinahanglan kay sa inyong respect. Unsa nga time? Sa panahon nga ang bana down kayo, nalugi sa negosyo, napalpak sa trabaho. Pero sa diha ganay mingon ang asawa, love, darling, support na jud ko nimo kanunay. Bahalag unsay mahitabo sa kinabuhi, support lang ko. Pag muana bitaw ng asawa, daho kay respect siyang bana. Ang bana igsoon, ura gyud mo power gyud nagmayo. Ura mo super saiyan ba? Nakasupport ang asawa nako, pahalag maggabinan kong trabaho. Nga naman, kay ang asawa nag-respect niya, nag-honor niya. Kuha na to, pag ang bayi pod, ginahan po kina basta usaman,
gihigugma, nabati niya nga siya gihigugma siyang bana. Pero karon nga panahon, wala na. Wala na ipakialamay. No? Sila pa, gaipon, pero gabulag na di ay. Ha? Inumdum ko na kami nyo, dino tingin ilang pamilya, no? Kay, kuhan kay sila ka ng peaceful kayo. Gwapo kay lang balay ko, wadyo ka dungog na igaaway. Gipanid-anig so, ganong peaceful. Pagpaniid, iyahay manig lungag. Iyahay manig pangumpra. Lain-lain man di ay kwarto, matug. Pero usar ka balay. Usay na ang pamilya. Pero nindot, ang kanindot, ikson amazing kay ang Biblia. Mabless yung may sa Biblia. Lahi yun sa tambag sa kalibutan. Ang sekreto ikson sa kinabuhi, naa sa Bible. And once ang Bible moingon, trust in the Lord with all your heart and lean not unto thine own understanding. Ayaw pagsalig sa imong salabutan. Kay usay di nimo masabtan. Kay imong tanawon og may di nimo masabtan. Kanong nainani man, why it happens to me? Kanong inani man, Lord? Muna nga, God's ways are different sa atong ways. Anak kanindot, His ways is perfect. Maunang, di kita mo salig sa tong kagalingong salabutan. Unang, we must seek Him continually. We will experience His strength in our weakness. When we truly depend on God, we discover that He is more than enough for every situation in our lives. Kung musalig ta sa iya atong madiscover soon nga more than, labaw pa siya, more than enough sa matag sitwasyon sa atong kinabuhi. Munang next, igsoon, seeking God daily. Paano man tama yung dependent sa ganay katulo? Dapat atong pangitaon ang Ginoo taga-adlaw. Pastor, nawala ba na yung Ginoo? Anong atong mang pangitaon? Sa mga pilosopo ba? Yung pastor, mga igsoon, pangitang Ginoo sa kinabuhi. Nagawali. Ingon itong mga pilosopo, mga standby. Pastor, nawala na yung Ginoo. Pastor, anong pangitaon man? Dili, Brad, wala ang Ginoo nawala. Ikaw may nawa sa Ginoo. Kasabot na nigson, we have to seek God every day. Kaya ang dependence on God grows through daily relationship with Him. Dapat taga-adlaw. Nagsalig ta sa Ginoo. Di kay Domingo lang. Musalig ta sa Ginoo nga mukanta na tag-imo ang himaya, nagsimba ko Lord, nagsalig ko nimo. No, sa Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, dapat natay pagsalig sa Ginoo. Di kay ang Ginoo mabilin sa simbahan. Dapat taga-adlaw pag mata sa butag, Lord, tabangi ko, ubani ko karon Lord, mo trabaho na ko Lord, nakoy paliton Lord, manlaba ko, manghugas ko. Dapat inana sa trabaho nimo kanunay kang dependent sa Ginoo, uban ang Ginoo, nagampo ka kanunay. Amen. O mo tawag og prayer. Di lang kanunay kang galuhod kundi talking to God and listening to God. Ang prayer igsoon di lang kanunay istorya sa Ginoo apan listening to God. Ako suggestion pag mag-ampo mo, ayaw mo sige sulti Lord, tagay ko kini paghaman. Amen. Lakaw na no. After mo mag-pray, mamalandong dayon. Paminaw sa Ginoo, Lord. So may akong buhaton. Ano man? Because prayer is not just talking to God, but also listening to God. Munang conversation. Amen? Maminaw ka, Lord. Unsa man sa akong buhaton, Lord? Diba? Sa mga batanon, sa man, Lord, ako ning sugton, dili. Sugton, dili. Dili, sugton. Diba? Na dapat kay by hook or by crook. I made up my mind. Kami gyud. Diba? So, inana tano? Paliton yun ako ni. Nakay kwarta. Lord, paliton ka na ko ni Lord, dili. Anak na yun. Di kay, basta na kwarta, usay, basta na kwarta, malimot sa Ginoo man God. Usually, mo gininitaw. Pero wag walay kwarta, agoy. Lord, lisod kay Lord. Agoy kwarta, Lord. Tagay ko, Lord. Pero wag na kwarta. Say, usually, malimot ta, di ba? Nga naman, atong unahon na naman, nakasight na sa palitonon. Di na tamay nga, Lord, sakto ba na kong paliton? Di ba? Ang pag-ampo igsoon dili lang nga nakay kinahanglanon sa panahon nga unsa man
nga wa ka kabalo o kanang nakay ginahan dapat mutawag ka sa Ginoo, Lord, sakto ba ni? Munang prayer. And reading the word, importante ni. Pagbasa sa pulong sa Ginoo. I cannot imagine ang Kristohanon pagdili magbasa og Biblia. Amin yung prangkahan ta mo ha, masuko mo sa dili. Panay mo ang tinuod na Kristohanon, mamalandong yun sa pulong sa Ginoo. Basta ang Christian igsoon ang anak sa Ginoo nga dili na gani, wala na gani gana mubasag Biblia, wala na kauhaw kagutom pag-search sa pulong sa Ginoo igsoon, pagbantay na gid mo sa inyong kinabuhi. Munay klaro nga pag-istorya. Ang Christian igsoon, you can be a Christian sa ngalan na lang, pero kung di gani ka mubasa og Biblia, di lang basa, di ka mag-meditate sa pulong sa Ginoo, murag questionable na imuhang pagka-dependent sa Ginoo. Naman, because if you are truly dependent on God, you seek His Word. You seek Him, no? O gusto ka makabalo unsay kabubuton sa Ginoo sa imong kinabuhi, pinaagi pagbasa sa iyang pulong. O man ko nag-judge, pero ang tinuod na Christian, mabasa gyud sa pulong sa Ginoo. Ay lang mo sing paminaw sa internet, igsoon. Sa paminaw ko sa internet, ang mga vlogger nagswali. Pero dapat na kay personal na pag-seek nimo sa kaubuton sa Ginoo, sa pulong sa Ginoo. Di lang ta Domingo, no, maminaw mo ni pastor, but na mo'y personal no devotion. Ano'y personal commitment, amo'y personal relationship sa Ginoo. Amen? Sa Dios. Munang prayer, reading the Word of God. Sunod, worship. Because worship is acknowledging His greatness. Ang tao ginaigsoon nga tinuod yun nagsalig sa Ginoo, sa man kusog yun siya musimba nga naman. Ang pagsimba kining pag-worship, nag-acknowledge ka sa greatness sa Ginoo. If you're dependent on God, ginahan ka mo worship. Nang your name is the highest. Your name, ako manimbaut ng balawig sa nabi you're worthy of it all. Kita nga taong gison kanang uhawid ako sa presensya sa Ginoo. Yun kanang bitang naglong jud ka sa Ginoo. Sa worship palang daan makita na nimo. Di po ko mo judge ha, siyang uban ipud kuan. Pero kanang naglong ka sa presensya sa Ginoo, kanang dugay ka nga dili ka nabitang wa ka worship sa Ginoo sa inyong balay. Sa kanta na lang, makahilakan ka, Lord. Your name is the highest. You worthy. Oh God, you deserve all the glory. You're so great. Diba? Ma-declare mo ka na how great is our God. Ganun man. Kaya nakaila ka sa Ginoo ang mga tao. Igso nga di mo simba sa iya. Wala yung kaya nakaila niya. Ganun man, ang tinuod nga nakaila sa Ginoo. Sa gamhanan ka, great ka. Sa kanta pa, indescribable, uncontainable. Ang kalibutan, earth, tublok na lang sa universe, pating gamaya, pro, dako pa ang Ginoo na. Imagine unsa kadako ang Ginoo. It's greater than your problems. Ninumdum ko ni Neil Armstrong. Si Neil Armstrong, pag-adto niya sa bulan, siya ang unang tao nakaadto sa bulan. Siya pa, paglupad niya sa iyahang Apollo 15, no? Ninggawas na sa kalibutan. Kita niya ang earth igsoon. Round, blue. Ball ko no nga blue, round. Lingin kayo. Yung tanaw sa bintana, nakita niya ang earth. Nagyanaan niya ang earth sa iyang thumb sa bintana. Nasampungan sa iyang thumb ang earth. Di niya makita. Yun siya, pagkagamay sa kalibutan. Siya pa, pagkita niya sa kalibutan, nga gamay na lang yung kaayo, yun siya, ang tanan niyang problema sa kinabuhi, ang tanan niyang kabalaka, ang tanan niyang problema diri sa kalibutan, ngayon siya, pagkagamay yun ay, murag nawala ba, nakita niya unsa kadako ang space. Nakita niya ang kalibutan, ang tanan niyang problema nga nasa kalibutan, murag nalimtan niya. Ganun, pagkagamay sa earth, yan na siyang tudlo, di na makita. How much more ang imong problema?
ang imong mga pinanglanon, ang presyo sa gasolina igsoon compare sa kadako sa Ginoo. Amen. Muna kinahanglan gyud ta mo salig sa Ginoo nga naman kay dako kay ang Ginoo. But worship is acknowledging His greatness. Amen. Once nga musimba ka, kanta ka, Lord, dalaygon ka Ginoo, simbahon ka namo. You're acknowledging nga ang Ginoo. He is so big. He is so great. Lastly, obedience. No, ang tinuod nga dependent on God is a man mo obey. Usahay man God, usahay lisod kay pag-obey nato, pag di nato masabtan. No? Pag usahay kinahanglan ta mo obey bisan di nato masabtan. Kaya it means that is faith. Amen. Siyempre, pag mo trust ka, nakanta, trust and obey, and there's no other way to be happy in Jesus if you trust and obey. Ang tao nga mo trust sa Ginoo mo obey na. Ang tao nga mo obey sa Ginoo mo trust. Mag-uban yun na kanunay because kung di ka mo obey, wala kay obedience, it means, no? Wala kay obedience, it means nga wala kay tinuod nga pagsalig sa Ginoo. So sa din niyo masabtan. Pero nahapat mo salig ka. That is faith. Kay kung masabtan na nimo tanan diri sa kalibutan, saman, di na kakinahanlag pagtuo. Manang usahay, di na to masabtan tanan sa kalibutan. Ngayon ko, Lord, pasabta daw ko, Lord. Lord, pasabta ko, Lord. Di na kinanglanon. Ano man? It takes faith. Kung masabtan na nimo, di na kakinlag pagtuo. Pero nindot nang di ta kasabot. No? Di na to masabtan. Di na to makomprehend, na to ma-understand, ano man. Musalig yapong ko nimo Ginoo. Si Job igsoon sa diha nga grabing pagsulay siyang kinabuhi. Yang asawa maingon, Job, pagpakamatay na lang og tungluha ang imong Dios. Ang pinakasaligan niya dool kay siyang kinabuhi igsoon, namatay naman tiyang anak. Siya pating lisuda siyang kinabuhi kahimtang, grabing hubag-hubag siyang lawas, wala na tanan, grabing strip tanan sa iya. Nang hubag-hubagan mo kay igsoon, lisod kay magsanina. Nganong hubag-hubag mo po'y gihatag sa Ginoo ni Job nga naman. Ipakita gyud sa Ginoo ni nga ang tanan nga unsa may gisablay nimo sa imong lawas, kuaa gyud na. No, kay lisod kay magsanina dako kay hubag. Munang gahubo na lang si Job, gabahag na lang ligid-ligid sa abo. Mura siya manok paligid sa crispy fry. No? Mantika na lang crispy yung kay itong prituhon si Job. Galigid-ligid lang sa abo igsoon kay nana, grabing nana siyang hubag. Pero kabalo ba mo igsoon? Si Job di siya kasabot. Nganong nahitabo ni sa kinabuhi? Nakadaot usahay, di lang tagit maluya tungod sa itong kahimtang. Naapag yung mga tao nga mapaluya nimo. Na yung mga tao gamiton sa yawa. Muna yung mga tingala igsoon. Na yung mga barkada, na yung mga saan mo kauban nga, tuo ka man sa Ginoo eh. Wala'y Ginoo eh. Una'y Ginoo, anong hitabo man na nimo? Anong nainana mo ka? Musalag yapon ka sa Ginoo. Gipiyaan na ka sa Ginoo. Awan na ko ng bitaw, no? Wala good guro ko ani. Musalig yapon ka sa Ginoo. Yung nang asawa na Job, musalig yapon ka sa Ginoo. Gi-uphold mo gyapon imong integrity. Sa hitabo nin siya, curse God and die. Tungluha ang Dios og maghikog ka. Muna isulti. Ayun sa mga tao igsoon nga wala gyud paglaom sa Ginoo, wala bitaw salig sa Ginoo maghikog. Muna yung mga tao ningon ako, pastor, sala ba na maghikog? Ingkog sala gyud nga naman. Maghikog ka, nagpasabot na nga man wala jud kay salig sa Ginoo. Pastor, sakit naman jud kay pastor. Mas mayon siguro maghikog. Una sa tanan, ang mupatay sala, imong gipatay mo galingon sala, you're killing yourself. But nung maghikog ka, it means wala kay tinuod nga salig sa Ginoo. Di ko kasabot, kinahanglan sabto nimo tanang butang. Kinahanglan mo salig ka sa Ginoo. Because that is faith. Bisan wala pa dira, wani mo nakita, wani mo nasabtan, kinahanglan mo salig ka sa Ginoo. Si Jesus Christ gani mismo unsa man naghimog mga pag-ampo.
aron pod mahimong example sa tuwa nga kita pod mo pray. Mao nang experience God's strength in your weakness. Namo kitay kaluyahon igsoon, pero dapat atong i-acknowledge ang kusog sa Ginoo. Okay ra gyud nang maluya ta. Ayaw mo katingala igsoon nga ma-discourage ka, matluya ka. May kanta, ayaw pagluya-luya. Ano man, kay maluya gyud ka. Pero mo lang kanta, ayaw pagluya-luya. Don't be discouraged. Sister, don't be discouraged. Ingon sa Joshua, be strong and take courage. Ano man, kay na time wad ang kagkusog. But be strong. Ang courage, igsoon, is not the absence of weakness. Ang courage is not the absence of strength or fear. Courage is not the absence of fear. But even if you have fear, you need to have courage. Ganun man, kay ang courage mo function na siya pag naay kahadlok. Okay ra nang mahadlok ka, mo nang kinahanglan tag courage. Okay ra nang mabalaka ta, mo nang kinahanglan tag courage. Ano man, pag nakay-courage, maningkamot ka, nga malig-on ka, musalig ka, no? Munang be strong and take courage. Ano man, kay nagpasabot na nga ikaw nag-rely sa kusog sa Ginoo. Amen. Ano man, ingon diri sa last nga verse, 2 Corinthians 12 verse 9, my grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness. Ingon diri sa si Paul, no? Ang gahom day sa Ginoo mahimo ning perfect in your weakness. Ang gahom sa Ginoo mahimong hingpit sa diha nga ikaw maluyahon. Munang okay ra usay pag maluya ta, okay ra usay pag mabalaka ta, but ang importante igsoon mosalig ta sa Ginoo. Amen. Natay kabalaka okay ra na, but ayaw sige kabalaka. Ang isot yung Bible, do not fear 365 times. Do not fear. It means every day, ayaw yun kahadlok. Ngayon sa John 14:1, let not your heart be troubled. Naman, the more ka matroubled, the more madaot imong kinabuhi. Og malipay yun ang yawa pag mabalaka ka. Once nga mag-worry ka, mahalagin gasolina, pastor, sa ano, hindi lang ko musimba, wala ko piti, wala ko, na. Hindi na ko mapiguluhan ito, pastor, kay mahal na kayong pliti. Balaka na ka. Sao na lang ni. Praigsoon. Natay ka balaka, natay ka lisdanan. Okay ra na. Mauna nga time nga ikaw musalig sa Ginoo. Ikaw mo dangop sa Ginoo. Ikaw mo baton og pagtuo sa Ginoo nga naman. Ang saad sa Ginoo igsoon, He will never leave you nor forsake you. Because fear becomes faith, and weakness becomes strength, and problems become testimonies. Ang mga problema, mahimo nato ng kadaugan, testimonyo. Kaya unsaon na lang ninyo pag testimonyo, pag wa mo'y problema. Ang Kristohanon igsoon, pag wala'y problema, di gyud makatestify. Wala mo'y kadaugan. Di man pwede siguro si Dindin makadaog nga wala'y giapilan. Diba? Kung nakadaog kog fun run, first place, unsa man, nagkuha na ka, narakas inyong balay, dili. Diba? Pag nakadaog kag sa lumba, nadyo kay lumba, gapilan. Diba? Pag na kay high jump, appeal yung ka, nakadaog kag high jump, appeal yung ka. No? Nakanindot kay kung pinakataas, mas dako og premyo. Mudako ang bukid, nga katkaton, suman, dako og premyo. Mas dako ang challenge, mas dako ang reward. Ang nakanindot igsoon, I don't know kung suman atong challenge karon sa atong kinabuhi, but ang nakanindot ang saad sa Ginoo, suman siya magauban kanimo taliwala sa kalisdanan. Kini lang pud lastly igsoon, panahon karon nga taas kay ang gasolina, ayaw mong tan-aw dira. Amen? Dapat nakatutok ta sa Ginoo. Amen? Ayaw mong focus dira. Mahal ang gasolina, ayaw mong kabalaka. Una-una ang imong pagtuo ba ning dako ba? No? Kaya usahay mo good pod.
mahal ng gasolina, mag-uol ka nga naman, di na mga kalakwatsa, di naman ka pasuroy-suroy. Sa una kasi nga suroy-suroy. Dapat po, magtipid po ka. Diba? Ang imuhang mga palitonon sa mga daghan kayo, mahal ng gasolina, makulba na ka, di na ako ni mahimo, di na ko kakaon bisan asa. Oh. Dapat magtipid po ka. No, tagang kagkaalam sa Ginoo. No, ngano may dapat inana pod. Kana gitugtan na sa Ginoo aron pug ka ma-exercise. Kini, nganong problema ta usahay sa financial? Usa guni management. Oh, kini. Nganong short ka kanunay kay wala kay management sa imong finances. Kung kanoy ako nang giingon igsoon sa mga Kristohanon, sa mga pamilya, ayaw mo gasto labaw sa inyong kinitaan. No? Kinigson makaproblema jud kang financial kung di ka kabalo mo manage. Usay imong sweldo, usa lagi imong sweldo 10,000 o 15,000, ay imong gaston sa kabulan 20,000. Samay. Ang mahitabo makautang-utang jud ka. Ngano man, gi-priority nimo ang imong gana, imong gusto. Mo nang di kinanglanon kay gusto man nimo, naandan man nimo, kung sige kag lechon manok sa una tagpamahaw pa ito pa ni hapon, karon crisis na adjust food. Pagluto na lang. Sikag kaon sa gawa sa una, nya karon ning mahal ang gasolina, magbagulbol ra ba kas Ginoo? Ang Ginoo di bagulbol, Lord, kanang mahal kining gasolina, Lord. Ayaw, dapat mo adjust ka. No, kay nagitudlo ang Ginoo sa imuha. Kaya bisag unsa kadako sa imong sweldo igsoon taw ha? Sa unsa kadako sa sweldo, mas short jud ka nga naman kung wala ka kabalo mo manage imong resources. Ako hinungdong ko igsoon sa una, mabuhi argin kuan am sa una hinon to. Pero depende gyud ay. Sig tagaan ko ninyo 100 igsoon, palit ra pug ko. Sudan nga di mo lapas ana. No? Ano na mag-utan lang, ang gusto lisod kay pastor. Dapat gamito ni mo imong unahuna. Amen? Nga gihatag sa Ginoo sa imuha. Mag-budget pug ka. Ayaw spend labaw sa imong sweldo. Muna makautang-utang ang Kristohano, daghang mga tao isa makautang-utang usahay. Ano man? Wa niya tan-awa ang iyang sweldo. Pag mo sweldo kag 15,000, kung taon nimo ang gasto nimo tan ayaw og gasto lapas ana. Ang posibilidad igsoon maglisod ka, magkautang-utang ka. Ngano man? Gasto man kaglapas imong sweldo. Amen? Karon kining mahal ang gasolina, panahon na pud na nga mag-budget ka sa imong kwarta, tuduon ka sa Ginoo nga, uy, dapat kini kuhaon tani kay mahal na. Di kay maura gihapon. Ngano man, ang tao magod mo problema, ang tao magbasol-basol din sa Ginoo. Pag naay problema, pero wala niya tudluy ang kagalingon. Amen? Sa panahon ng karon nga crisis igsoon na gitudlo ang Ginoo sa tuwa. Pero nakanindot no mo adjust ta, no flexible ta sa atong budget. Pero nakanindot igsoon pag naa ka sa Ginoo, di gyud ka pasagdan niya. Amen. Unang kinahanglan ta sa Ginoo sa matag adlaw. We need God every day. We must trust Him fully. We must seek Him continually. And we will experience His strength in our weakness. When we truly depend on God, we discover that He is more than enough in every situation in our lives. Ang mga tanan ko yung son, nagsalig ba gyud ta sa Ginoo? Amen? Nagsalig ba gyud ta sa Ginoo? Pili ay igsoon, karong adlaw, no? Let us choose today to live a life fully dependent on God. Kung prayer igsoon kita tanan, magkinabuhi ta sa kinabuhi nga fully dependent on God. Lord, ikaw na'y bahala. Ako'y mahimok mula ikaw. I leave it all to you. I cast my crowns, no? Sa pa casting crowns. I lay it all down at your feet. I surrender everything. Once nga minana taigson, Lord, ikaw lamang akong dalangpanan, ikaw akong gisaligan. Di gyud mo biya ang Ginoo nimo, magkinaon sa man ang kinabuhi. Di man ginubiya ang Ginoo. Ang Ginoo, makita nimo ang gahom sa Ginoo pag inana ang atong reaction sa mga crisis mo abot
sa atong kinabuhi mo nang Christ is in the crisis. Amen. Manindog ta mga igsoon. Lord God, salamat karong ka utuhon. Salamat Lord God nga ikaw Ginoo Lord nagatudlo kanamo. San pa karon nga panahon na mga kalisdanan. Mahal ang gasolina Lord. Mumahal na pud ang panaliton. But Lord, sugod lamang ni sa kalisdanan. Lord, we know nga moabot pag yung panahon ngay dakong kalisdanan. But kami nasayod sa imong pulong nagingon nga dili kami nimo pasagdan ni biyaan. But Lord, tudloi kami. In this time of crisis, sa pagkinabuhi, uyon sa imong kabubuton. Kuwaa ka ng mga butang, ang among mga naandan nga dili kahimutan sa mga tubangan. Teach us, Lord God, sa pag-manage sa among finances well, nga ikaw, Ginoo, mahimaya sa among kinabuhi. Tudluoy kami sa pag-budget sa imong gusto pagabuhaton sa among kinabuhi. Because we know, Lord God, nga ikaw among Dios, nga di gyud mo fail na mo. Kami ma-fail, people will fail, things will fail, but you will never fail us. So Lord, we put our trust in you. No, we are dependent on you, God. Teach us to be dependent on you every day, every minute, every hour sa among kinabuhi. Muabot man kalisdanan, muabot man ang kagubot sa among kinabuhi. Kami safe and secure diya sa imong presensya.